ug sa Dios ikaw panalanginan. Maayong adlaw sa tanan. Salamat sa ato ang Ginoo nga siya naghatag kanato og panahon karon. Welcome back sa ato ang buluhaton. Aduna lay mga abarya, mga butang nga dapat nato asikasuhon og tungod ni ana wala ko niyo nakauban. Labi na kagahapon supposed to be maghimo kita sa tong live devotion, pero tungod sa himo og maintenance ang globe nga signal din hinato, so that's why wala kita nakahimo, no? So salamat sa Ginoo karong nga oportunidad nga gihatag niya kanato og hinaot pa nga pipila ka mga minuto kamong makapakiuban alang sa ato ang pamalandong sa pulong sa Ginoo og after ni ana ato ang mga uban pa the rest nato ang mga buluhaton. This time panggatugyan kita sa atong buluhaton diha sa Ginoo pinagi sa pangamuyo. Kanimo o Dios nga langit nun, salamat sa oportunidad na usab nga imong gitugot kanamo nga makabasa, makapamalandong sa imong balaang pulong. I-bless Ginoo ang tanan nagapaminaw karon sa among mga suking tigpaminaw sa radio dinhi sa Baganga sa kung asa naabot among signal, and at the same time I pray, O God, sa tanan namo mga kaigalaan, mga kaigsuonan sa pagtuo og sa tanan nga nagahigugma sa pag-follow niini nga maong online devotional Ginoo. This I pray sa magapadayon kami ka magaban kanamo in Jesus name. Amen. Salamat gyud kaayo tungod kay ang tanan nga mga oportunidad, of course gikan lang gyud kana sa Ginoo. This time magahisgot kita about having and improving our personal and private devotion. Ato nga kanunay paghisgutan from time to time kini nga bahin gumikan kay importante kay kini alang sa atong matag usa ka kinabuhi, no? So ato kining himuon labi na kung bag-o pa kang himo nga Kristohanon, bag-o pa kang nakakaplag diha sa kamatuoran, naga-develop ikaw, naga-pundar ikaw sa imong devotional life, personal devotional life. Og tungod ni ana ipakamaayo na to nga paghisgutan o pipila lang ka mga butang na gusto nako ipaabot karon, assuming that you are practicing now a life of devotion. Sa dihang nakristohanon ka, nahimo kang anak sa Ginoo og nakakaton ka nga kailangan magampo, kailangan magbasa sa iyang pulong, kailangan i-develop ang imong pakig-fellowship diha sa Ginoo ingon nga imong amahan, creator, master, lord sa imong kinabuhi, no? So hinaot pa higalang ikaw nagapaminaw karon, nagapractice ka na sa imong personal private devotion. And if not, kung bago pag ka nakabalo, pakakabalo nga kailangan dai ka na siya as possible, i-develop nimo kana, no? Sugdan nimo paghimo kana igala. Kay ato makita igala bisan pa man sa mga katawhan sa Ginoo nga nag-una kanato, ginatawag nato mga great men of God, no? Manot nato dinhi nga sila mismo naga-engage gyud sa ilahang private or personal private devotions. That's why kung imong basahon ang nakasulat mahitungod sa ilahang mga kaagi sa ilang pagkinabuhi according sa pagbulut-an sa Ginoo nga gi-record niya kadto aron nga mahimong lesson alang kanato karon. Makita nato nga kini mga great men of God in the Old Testament or even nag-una kanato in the New Testament, ato makita nga wala sila nahimong successful nga mga alagad sa Ginoo nga wala sila gibuhat. Adunay mga ginahimo na gina-practice nila sa ang kinabuhi nga naghatag kanato og giya usab karon. Og kana mao ang ilahang pag-engage, practice sa ilahang personal nga quality time diha sa ilang Ginoo o sa atong Ginoo as of now. Now, nahuman na ang ilahang panahon o atuan na kining panahon karon. Kung nag-enjoy sila sa pakig-fellowship sa ilang Ginoo before, kita usab dapat nga i-enjoy na to kini, i-take na to nga pribilehiyo kining pagpakig-fellowship sa Ginoo. Okay? So, mao kada siya itong makitaan. So, kung imong tan-awon higala, man-note na to, madiscover na to, mabasa na to,
nga ang mga katawhan sa Ginoo nga giila nato nga mga heroes of faith, mabasa nato sa Bible, anaa sila'y practice kayod sa ilahang pakighalubilo diha sa Ginoo. Examples. Una, si Isaac, no? Si Isaac ato makita dinhi nga nagahimo siya sa iyang pag-meditate sa pulong sa Ginoo, sa mga promises sa Ginoo, of course. Ato makita Isaac meditated in the field at evening. No, kung imong i-picture out si Isaac, of course, during this time daghan siya mga kauban, no? Kauban sa panaw, kauban sa iyang pamilya niya, mga tanan nga mga tao nga under sa iyang pagdumala during this time. Pero naagi specific time nga kini si Isaac ato makita nga nagahimo siya, nagapractice siya sa usa ka private pakighalubilo sa Ginoo. Siya nga private devotion. Kung imong tan-awon sa Genesis chapter 24 verse 63, ato makita mao kini. And Isaac went out to meditate in the field at the eventide. And he lifted up his eyes and saw, and behold, the camels were coming. So ang praise nga ito makita din he went out to meditate in the field at the eventide. So takna sa kagabion si Isaac, gi-withdraw niya ang sarili gikan sa group, gikan sa iyang mga companions, sa iyang family, miadto siya sa solitary place og nakig-istorya, naghimo sa iyang personal private devotion with his God. So of course ato makita known nato nga story kini nga si Isaac, usagid siya ka tao nga nagkinabuhi nga nagadependar gyud sa Ginoo, no? Ang iyang dependent, ang iyang trust, ang iyang pagkinabuhi nakapundar diha sa iyang Dios, sa iyang Ginoo. Okay? So mao kana siya higala. Ato makita din hidat nangita si Isaac og usa ka solitary aron makahimo siya siyang personal and his private communion with God. Higala, kumusta ikaw? Aduna ba kay time every day nga ikaw nagpilion nimo mag-inusara ka, kana bitong solemn ang panahon, kanang walay disturbo, mangita kag exact time nga diin ikaw makig-istorya, makigduol diha sa Ginoo, himo ka sa imong kan. Of course, I do not say nga kung dili ka nag-inusara di ka makaampo, no? That's not the point. Ang point nako is this, nga naga-pray man ta every time, every now and then, tanan nato ang ginahimo, but lahi gitong naa kay ginatawag quality time with God. Kana bitong mag-istorya lang mo nga kamurang duha ba? Ha? Way nakakita. Ay lang pagpakita sa mga tao kay maaan ka nga naay diferensya panahon magsikag yaw-yaw nga ikaw ra isa, no? Find a solitary place wherein you can practice your personal private communion with your God. Number 2, may example din sa Bible is that David, si King David, or David shall we say, prayed 3 times daily, meditated on his bed at night. So ato makita nga si David, usa sa giilan na to nga usa ka dakong tao diha sa Ginoo. In fact, gitawag siya a man after God's own heart. Talagsaon ang titulo nga gihatag sa Ginoo nga to kay David. Dili man si David, dili man siya perfect, pero ato makita nga naagid siya lugar nga unique diha sa atubangan sa Ginoo. No? Ato makita unsa dayang personal practice naa siya ginatawag nga pagkig fellowship ngadto sa Ginoo day by day. In fact, i-specify din hinga 3 times daily. Nagahimo siya nga pag-meditate diha sa iyang nga higdaanan at night, or sumala pa sa atong mabasa dinhi sa Psalm
chapter 55 verse 17. Ingon siya, evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. You know what, Higala? Panahon bitaw nga ikaw mag-inusara with your God. Diha nimo makuan ba, ma-experience nimo ang talagsaon yun kaayo nga pakighalubilo sa Ginoo. Kana bitaw lahi kayo, lalom kayo nga pakig-istorya diha sa Ginoo. To the point nga bisan di nimo siya makita, pero mabati nimo nga siya nagakalipay gyud sa imong paghimo ni ana, pagpraktis ni ana. Ug sagad ato makita no nga anaa ni ini nga klase nga practice, serious nga pagpractice sa ilang nga private personal private devotion, kasagaran sa mga edad-edaran na. Usually, no? Kasagara sa mga bata-bata pa, murag kusgan pa, di pa kaayo sila totally muhatag niya na. No, na dili man, with exemptions. Na may mga batanon nga grabe ilang devotion sa Ginoo, pero mostly kasagaran sa mga edad-edaran na kanang di na bitaw kay kakaya physical, mga nga padaanon na lang sa devotion. Pero you know what, walay gipili nga edad, maidaran, mabatanon, kung himuon nato kini magakakalipay, mag-glorify gid antong Ginoo. Just like sa kay kinabuhi ni David, ingon siya, evening and morning and at noon will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. The comfort is, ang Dios andam gyud maminaw sa iyang mga pag-ampo. There were time nga si David, according sa iyang mga writings, dagan panahon nagahilak siya, nagaagulo siya, gipautwas niya, gipagawas niya ang iyang mga hinanakit diha sa Ginoo. Sulti niya ang iyang mga discouragement, iyang mga kasakit, sufferings. Wala siya gitago sa Ginoo. No? Open siya sa Ginoo. O mao kana siya ang importante kay pagnaak ka sa pakig-istorya sa Ginoo privately. Masulti nimo sa iyaha ang gusto nimong isulti vocally. Ha? So ikaduha din sa Psalm chapter 63 verse number 6, nag-ingon ang pulong sa Dios. When I remember thee upon my bed and meditate on thee in the night watches. Okay? So ito makita nga sa tungang gabi or sa kaadlawon nagatukaw si David. Nagameditate siya, samtang nagahigda siya, iyang ginameditate, gina-recall niya kung paunsa ang mga buhat sa Ginoo siyang kinabuhi. So ato makita nga gina-attribute ni David ang mga experience niya throughout that day. Gina-attribute niya sa iyang master, sa iyang Lord. O sa pagsugod niya sa iyang adlaw, gina-entrust niya sa Ginoo day by day ang iyang kinabuhi. Ikatulong example, si Daniel. Daniel's custom was to pray 3 times daily. So, makita na to nga naagid siya personal nga practice diha sa Ginoo, si Daniel. And of course, known kay na to si Daniel kung kinsa siya ug unsa ang iyang mga nagian sa kinabuhi base sa nakasulat. So ato makita igala nga dili basta-basta ang nagian ni Daniel. Dili basta-basta ang iyang mga na-experience sa kinabuhi. Kung maghisgot og paglutos, maghisgot og sufferings, maghisgot og mga trials, ay dili na pudag-on si Daniel. Pero ang unique kaayo nga gipakita sa Dios sa iyang kinabuhi, daghan og dagko kaayong mga butang tungod kay ang Dios nagakahimuot sa paghimo na ini ngadto siyang kinabuhi. Ato makita in Daniel chapter 6 verse number 10. Ingon siya, now when Daniel knew that the writings was signed, he went into his house, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem, he kneeled upon his knees 3 times a day, and prayed and gave thanks before his God, as he did aforetime. Amen. Praise God. Ito makita ang kinabuhi ni Daniel. Wala siya gadula-dula sa iyang spiritual life. In fact, during this hardest time, I believe, mao ni ang pinaka-hard time sa kinabuhi ni David nga i-test ang iyang faith diha sa Ginoo.
during that time nga ang tanan ng mga tao siyang palibot kalaban na niya, no, kanang murag batawag na to, grabe ka inggit sa iya sa nahitabo o na-attain di Daniel, I mean. Nakita na to ang iyang mga katalirungan, iyang mga contemporaries during this time. Grabe na kainggit sa iyaha, nagsilos nagmaay sa iyaha, gumikan sa iyaha, gipaabot sa Ginoo siyang kinabuhi. And because of that, mostly sa mga palibot niya gusto siyang birahon pababa, no? Kung kaning crab mentality sa atong kapanahonan karon, naa naggihapon ni sa una pang panahon, even sa time ni Daniel. Pero ato makita higala nga do ang mga tao gusto nila bitaron pababa si Daniel, gusto nilang idistroso si Daniel, no? They want Daniel to be destroyed. Og himo nila ang ilang pamaagi og sa atong makit-an dinhi nga nakit-an jud nila asan la tirahon si Daniel aron mapatay nila si Daniel. To make the long story short, sa mata sa ilang gitukod nga balaod nga gituyo gid nila aron nga malampas ni Daniel, nga di man gyud siya mosimba sa mga dili tama o dili tinuod nga silimbahon, nga mga statue o statua nga dito gusto ni nilang ipasimba kay Daniel. Nya si Daniel kay iyang i-worship ang God lang man gyud, no? Ang God sa mga Hudiyo nga mao si Jehovah. Kung imong tan-aw ni gala, ingon siya dinhi, he knelt upon his knees 3 times a day and prayed and give thanks before his God. Naghatag ng order nga kung kinsa tong dili mo bow down sa image, ipatyon, no? Pinaagi sa pagpakaon sa leon. O ang nahitabo gyud, wala si Daniel nagakahadlok, padayon siya sa paghimo kay nakabalo si Daniel, naka-assure siya, sigurado siya nga tama ang iyang pagiging loyal diha sa iyang Ginoo. So wa siya nagakahadlok. Ang iyang gihimo hinoon, ingon siya, and his windows being open in his chamber toward Jerusalem. Iamplihan niya ang mga bintana, ang mga door, tanan nga kuan og ningluhod siya at tubangan sa iyang Dios 3 times a day, sumala sa iyang ginahimo times. So ato makita din higala na execute jud si Daniel, pero sa grasya og kaluoy sa Ginoo, sa gahom sa Ginoo, even ang mga leon na naa sa sulod sa langob wala makaako sa pagkaon kay Daniel because God protected them. Ang Ginoo nagprotekta kaniya, no? Personal and private devotion is encouraged by the Son of God. Sa atong panahon ni gala, even sa time ni Jesus Christ, sa mga apostoles, o believingly sa atong panahon karon, we are all encouraged by God to practice our own personal, private devotion with our God. Now, ato makita that Jesus sought solitary places at early morning and late night. Even the Son of God, the Lord Jesus Christ Himself, nagapractice ni ini, nagahinjud siya og exact time, quality time, nga mag-inusara siya o mag-approach siya, mag-iistorya siya siyang amahan. Okay? So, ato makita dinhi sa Mark chapter 1 verse 35, and in the morning, rising up a great while before day, he went out and departed into a solitary place, and there prayed. Wow. Ato makita ang perfect nga example ni Jesus Christ. Even though nga anak siya sa amahan, anak siya sa Dios, tag-iyas universe, ato makita ang grabe ang iyang humbleness, grabe ang iyang humility, grabe ang submission toward the Father. So ato makita nga si Jesus Christ mismo naghimo siya, nagagahin siya aron makapag-inusara siya og makig-istorya sa iyang Ginoo, no? Nag-depart siya sa gikan sa iyang mga disipulo into a solitary place and there prayed. So ato makita
ipakita gyud ni Jesus Christ. Not only itudlo niya, but even personally siyang kinabuhi, i-practice niya kini. In Luke chapter 6 verse 12, ingon siya, "And it came to pass in those days that he went out into a mountain to pray, and continued all night in prayer to God." Wow! So ato makita ang lahutay ni Jesus Christ dinhi. No, nagaadto siya sa bukid takna sa kagabion, nagaampo siya. Ug ang iyang pag-prayer di lang 30 minutes, dili lang 1 hour, but all night. Wow. So ato makita igala nga gina-value gyud maayo, gina-treasure gyud ni Jesus Christ ang iyang pagkig fellowship sa iyang amahan. No? So ato makita igala ipakita ni Jesus Christ nga importante kaayo nga naatay ginatawag ka pagkamainampuon, private na to nga life na atay ginatawag nga pakig fellowship with our God. Number 2, ato makita, he counseled his disciples to pray in secret. No? So of course na may mga prayer nga ginatawag na to public prayers, mga gatherings, limbawa sa mga birthday, mga kasal, mga fellowships, or so on and so forth. Na ay mga public prayers, ato mga prayer meeting, prayer gatherings sa church, or mga inter-church fellowships, na ay mga pag-ampo din haa. Pero lahi gyud tong ginatawag na atay ginatawag na secret prayer or ginatawag private personal devotions. Lahi na siya gyala na kailangan i-develop o i-improve sa atong kinabuhi. Mo na ingon sa Matthew chapter 6 verse number 6 in siya, "But thou, when thou prayest, enter into thy closet, and when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret, and thy Father which saith in secret shall reward thee openly." So ato makita, no wonder why nga ato makita ang mga alagad sa Ginoo in the past nga nagaampo sila, nagapangayo sila dagko kaayong mga butang, and it was done. Nagakahitabo gyud tungod kay ang Dios nagakalipay sa pagtubag kanila. Ug ato makita di ay higala nga kining mga tawhana nga nag-una kanato, itatubag sila sa Ginoo, gipakita sa Dios kanila ang mga dagkong butang tungod kay sila ang mga kining mga tawhana naga-trust sa Ginoo, sa iyang gahom, sa iyang capability, sa iyang sovereignty, o sa tanan sa pagka-Dios. Ang ilang dependence gihatag nila diha sa Ginoo buong buo. Okay? So mao kana siya higala nga ato makita nga importante gyud natin ginatawag nga personal private devotions or secret prayer with our God. O gusto sa Dios nga ma-develop kana sa matag usa kanato og enjoy nato kana og makaplagan nimo, makita nimo higala, ma-enjoy nimo ang wala pa nimo na tilawan. Higala even sa daang tugo nagasulti ang Ginoo, nag-invite siya, no? Sa paghimo ni ana. Ingon siya, "Call unto me, and I will answer thee, and show thee great and mighty things which thou knowest not." What a challenge! Ang Dios nag-invite kanato, kanimo higala kanako, kanatong tanan. Try me, call me, no? Call me, then I will show you sa mga butang na even ikaw matingala ka paano gibuhat kana sa Ginoo. You may be faithfully attending sa imong mga public worship with God's people, kaapil ka sa mga prayer meeting, worship, or gatherings, but do you also take the time to engage in daily private devotions? Are you enjoying your personal private devotions? Nag-enjoy ka ba with your God? Higala, do it. Develop ang imong personal prayer. Then, improve kini. Dili kini nga mabulahan ang Dios, kundi
ikaw makatilaw ka, ma-enjoy nimo ang buhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. Og hinumdumi ka na ang mga alagad sa Ginoo, ang mga katawhan sa Ginoo nag-una kanato. Uni isa kanila walay nagmahay sa dihang naghimo sila, nag-engage sila niini. Have and improve your personal and private devotion. Hinaot pa nga ang Dios nagapanalangin siyang pulong diha sa imong kasing-kasing o sa atong kasing-kasing. Mag-aampo kita. Amahan o Diyos nga langitnon, thank you so much, Lord, for reminding us once again, for challenging us to have and develop our personal, private devotion. Bless all of us, O God. Ang pulong nimo i-bless ka to sa among mga kasing-kasing. Dili kami mahimong perfect, pero mag-develop, mag-improve ang amuhang fellowship uban kanimo Ginoo every now and then. This I pray in Jesus' name. Amen.